gods make known their will. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Aquaman action, fantasy, sci-fi film series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula sa Aquaman Part 1, at Aquaman and the Lost Kingdom. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa gitna ng isang malakas na bagyo, nakita ni Tom, isang tagapag-ingat ng Parola, ang isang babae na walang malay sa tabing dagat. Sugatan at hirap huminga, mahigpit niyang hawak ang isang kakaibang trident kahit natutulog. Mabilis na tumakbo si Tom sa gitna ng hangin at ulan, binuhat ang babae papunta sa loob ng Parola para iligtas ito. Hindi niya alam na magbabago na ang buhay niya magpakailanman. Pagkagising ng babae, kita ang takot sa mga mata niya. Itinaas niya ang trident, handang umatake. Dahil sa pagod at kalituhan, nawalan muli ng malay ang babae. Iniwan si Tom na walang ideya kung sino siya. Inalagaan ni Tom ang babae, nilinis ang mga sugat at naghanda ng pagkain. Pag muling nagising ang babae, gutom na gutom at litong-lito, kinain niya ang alagang isda ni Tom ng hilaw. Pero imbes na magalit, tahimik lang si Tom at inalok siya ng tsaa na nagpalabas ng unang tunay ng ngiti ng babae. Kalaunan, sinabi na rin niya ang katotohanan. Ang pangalan niya ay Atlana, Reyna ng Atlantes. Tumatakas siya mula sa isang sapilitang kasal. Sa kabila ng lahat, nahulog silang dalawa sa isa't isa, at di nagtagal ay nagkaroon sila ng anak, si Arthur. Pero hindi nagtagal ang kapayapaan. Gumuho ang kaligayahan nila nang salakayin ng mga sundalong Atlantean ang Parola upang dalhin siya pabalik. Sa utos ni Haring Orvax, sigaw ng mga sundalo. Itinago ni Tom ang sanggol nila habang buong tapang na lumaban si Atlana. Tinalo ang mga kalaban. Pero alam niyang hindi sila titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Kailangan niyang bumalik sa ilalim ng dagat para protektahan ang mga mahal niya. Bago umalis, nangako siya, isang araw, babalik ako sa iyo kapag ligtas na. At sa isang iglap, nawala siya. Naiwan si Tom na mag-isa, pinalalaki si Arthur, na hindi alam kung muling makikita pa niya si Atlana. Lumaki si Arthur na kakaiba. Sa paaralan, tinutokso siya ng mga bata, tinatawag siyang, Frick. Arthur, kinakausap mo ba ang mga isda? Ako nga pala si Osborn, ikaw. Sabay tawa ng mga kaklase, ang weird mo, Arthur. Hanggang sa isang araw sa aquarium, nagbago ang lahat. Isang painting ang biglang bumangga ng malakas sa salamin para bang pinagtatanggol si Arthur. Pero nanatiling kalmado si Arthur, tila may koneksyon siya sa nilalang. Doon nila napagtanto, hindi lang basta iba si Arthur, kabilang siya sa ibang mundo. Paglipas ng mga taon, sa kailaliman ng dagat, sinalakay ng mga pirata ang isang submarino, mabagsik at walang awa. Pero biglang may tumama sa kanila ng malakas. Nagkadilim, nagkagulo, at isang makapangyarihang nilalang ang pumasok. Bumalik si Arthur, pero ngayon, siya na si Aquaman. Ako na sana ang umakyat dito, sabi ni Arthur habang pinapasok ang sasakyang pandagat. Mabilis niyang tinalo ang mga pirata at pinalaya ang mga bihag. Si Manta, galit na galit, ay umatake sa kanya, pero tinalo rin siya ni Arthur. Sinubukan ni Jesse na barilin si Arthur gamit ang malakas na sandata, pero pansamantala lang siyang natigilan. Mabilis siyang naka-recover, sinaktan si Jesse at iniwan siyang nakakulong sa sirang submarino. Habang papalabas na si Arthur, muling nagpaputok si Jesse, natanggal ang isang napakalaking tangke ng gas at bumagsak ito sa paa ni Jesse, dinurog ito. Pilit ni Mante na binubuhat ang tangke para mailigtas ang ama niya, pero wala siyang sapat na lakas. Sa desperasyon, nakiusap siya kay Arthur. Teka, tulungan mo ako. Nalulunod na siya, pakiusap, pero malamig ang tugon ni Arthur. Sinabi niyang si Jesse ang dahilan ng pagkamatay ng napakaraming inosente, kaya dapat niyang harapin ang parusa. Pumatay ka ng mga inosente, tapos ngayon humihingi ka ng awa. Sa huling sandali ng buhay niya, tumingin si Jesse sa mga mata ng anak niya at binigkas ang huling utos, mabuhay ka, para ipaghiganti ako. Pagkatapos ay pinindot niya ang granada, isinakripisyo ang sarili habang sumabog ang submarino. Si Mante ay nakaligtas, pero ang dating pagkatao niya ay namatay kasabay ng ama niya. Mula sa sandaling iyon, hindi nakatarungan ang hinahangad niya, kundi paghihiganti. Maya-maya, bumalik si Arthur sa pampang at muling nakita ang ama niyang si Tom. Halatang labis ang tuwa ni Tom na makitang ligtas ang anak niya. Halika, kumain tayo ng almusal, sabi ni
ni Tom. Pumunta sila sa isang lokal na bar, gaya ng dati nilang ginagawa. Sa TV, ibinalita ng mga anchor ang pagkakaligtas ng mga bihag mula sa sinakop na submarino. May mga ulat na ang metahuman na tinaguri ang Aquaman ang responsable. Ngumiti lang si Arthur at hindi pinansin, pero si Tom ay punong-puno ng pagmamalaki. Alam ng nanay mo noon pa na espesyal ka, sabi niya. Para kay Arthur, ginagawa lang niya kung ano ang tama. Pero para sa mundo, nagsisimula na siyang maging higit pa roon. Habang nakaupo, biglang sumeryoso ang mukha ni Arthur nang marinig ang salitang Atlantis. Sinabihan niya ang ama, huwag na nating pag-usapan yan. Wala akong utang sa lugar na yon. Inagaw nila si mama sa atin. Sinubukan ni Tom na pakalmayan siya, pero sumabog si Arthur sa galit. Pinatay nila siya dahil minahal ka niya, at dahil ipinanganak ako. Dahan daw ang inilagay ni Tom ang kamay sa balikat ng anak niya. Hindi mo pwedeng dalhin yang bigat habang buhay, sabi niya. Pero para kay Arthur, ang bigat na iyon ay hindi kailanman nawala. Kahit isang segundo, naputol ang usapan nila nang lumapit ang ilang tao sa bar na nakilala si Arthur bilang Aquaman. Sa gulat niya, imbes na matakot, masaya silang lumapit, nagpa-selfie, at tinuring siyang isang bayani. Samantala, sa kailaliman ng dagat sa Atlantis, nakipagpulong si Haring Orm sa kanyang tagapayo na si Vulko at pinangunahan ang isang delegasyon papunta sa kaharian ng Zebul upang makipagkita kay Haring Nereus. Layunin ni Orm na talakayin ang isang malaking banta sa kanilang mundo. Sa pagpupulong, ipinaliwanag ni Orm na nagiging panganib na ang mga tao dahil sa mga submarinong lumalapit ng labis sa teritoryo ng Atlantis. Iminungkahi niya ang isang preemptive strike laban sa mundo sa ibabaw para mapuksa agad ang banta. Ngunit hindi sumang-ayon si Nereus. Naniniwala siya na kusaring sisirain ng mga tao ang kanilang sarili nang walang kailangang manghimasok. Pero iginiit ni Orm na balang araw, ang agresyon ng sangkatauhan ay tiyak na babaling laban sa Atlantis. Gayunman, nanatiling hindi kumbinsido si Nereus. Ipinaalala niya kay Orm na ang anumang pananakop ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng apat na kaharian ng Atlantis. Sagot ni Orm, may plano na siyang makuha ang suporta ng iba, ngunit kailangan niya ang tulong ni Nereus para mapagtibay ang alyansa. Narinig ni Nereus ang ambisyon sa boses ni Orm at sinabing ginagamit lang niya ang banta ng mga tao para maagaw ang titulong Ocean Master. Mariing itinanggi ni Orm na gusto niya ang titulo, ngunit hindi kumbinsido si Nereus. Binanggit din ni Nereus ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang kalahating dugo, isang tagapagmanang maaaring may karapatan sa trono. Dismayado, itinanggi ni Orm ang chismis at ipinakita ang galit niya kay Arthur na sinisisi niya sa pagkamatay ng kanilang ina. Magkapatid sila sa ina, si Atlana, pero ang galit ni Orm sa kanyang kalahating kapatid ay malalim, ugat sa hinanakit at pighati. Bigla silang inatake ng isang submarino, pumatay sa ilan sa mga tauhan ni Orm at Nereus. Sa galit, gumanti si Orm at sinira mag-isa ang submarino. Ang marahas na pangyayari ay nagpatibay sa paniniwala ni Nereus na totoo ang babala ni Orm. Sa huli, pumayag siyang makipag-alyansa upang buuin ang isang nagkakaisang puwersa ng Atlantis laban sa mundo sa ibabaw. Ipinahayag ni Orm panahon na para ipadala ang mensahe sa mga tao sa ibabaw. Balik sa bar, medyo nakainom na si Tom habang natatawa si Arthur sa pagiging palabiro ng ama. Tinulungan niyang makasakay si Tom sa truck pauwi. Habang palabas na sila ng bar, may lumapit na babae, si Mira. Mabilis niyang sinabi kay Arthur na kailangan niyang sumama sa kanya papuntang Atlantis. Ngunit mariin siyang tumanggi, inuulit ang sinabi niya kay Vulko na wala siyang interes na tulungan ang mga taong pumatay sa kanyang ina. Ngunit sinabi ni Mira na may mas malaking panganib. Plano ni Orm na magdeklara ng digmaan laban sa mundo sa ibabaw, at para mapigilan siya, kailangan nila si Arthur. Ipinaliwanag ni Mira na ang tanging paraan para pag-isahin ang mundo sa ilalim at sa ibabaw ay kung aangkinin ni Arthur ang trono bilang hari ng Atlantis. Ngumiti si Arthur at sinabing imposible iyon. Hindi kailanman ibibigay ni Orm ang trono. At hindi pa nga ako nakakapunta ng Atlantis. Sino namang kikilala sa akin bilang hari? Pero iginiit ni Mira na maaari niyang baguhin iyon kung mahahanap niya ang nawawalang trident ni Haring Atlan, isang sandatang napakalakas na magbibigay sa kanya ng lehitimong karapatan at respeto para hamanin si Orm. Ibinunyag ni Mira na natagpuan ni Vulko ang mga palatandaan ng kinaroroonan ng trident, at pinakiusapan si Arthur na sumama sa paghahanap. Pero sa kabila ng lahat ng pakiusap, tumanggi si Arthur at umalis. Samantala, nakipagkita si Orm kay Manta, na siyang totoong nagpasimula ng pag-atake sa submarino sa utos ni Orm. Pinuri siya ni Orm sa matagumpay na paglikha ng ilusyon na banta mula sa mga tao, dahilan upang makuha niya ang tiwala ni Haring Nereus. Pero nang humiling si Manta na makaganti kay Arthur, hindi siya pinakinggan ni Orm at tinapos ang kanilang usapan. Habang pauwi sina Arthur at Tom, napansin nilang nagliliparan ang mga ibon mula sa dalampasigan. Tumingin si Arthur at nakita ang
dambuhalang tsunami na papalapit sa kanila. Binilisan niya ang takbo ng truck pero mabilis silang inabutan ng alon. Bago pa sila matangay, biglang lumitaw si Mira at ginamit ang kanyang hydrokinesis upang bumuo ng air pocket sa paligid nila. Mabilis na sinubukan ni Arthur na iligtas ang kanyang ama mula sa truck, ngunit nawalan na ito ng malay. Agad na tumulong si Mira, ginamit ang kanyang kapangyarihan upang buhayin muli si Tom. Habang tinitingnan nila ang pagkawasak na dulot ng tsunami, sinabi ni Mira na gawa ito ni Orm, isang babala para sa mundo sa ibabaw. Binalaan niyang mas masahol pa ang darating dahil nagsimula na ang plano ni Orm para sa digmaan. Sa pagkakataong ito, napilitan si Arthur na sumama kay Mira papuntang Atlantis. Pagdating niya roon sa unang pagkakataon, namangha siya sa kagandahan ng lungsod sa ilalim ng dagat. Dinala siya ni Mira kay Vulko, na labis na natuwa sa wakas na makita si Arthur sa Atlantis matapos ang matagal na panahon ng paghihintay. Hindi na nagpatumpik-tampik si Arthur. Sino ang umatake sa ibabaw? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Vulko na ang tsunami ay simula pa lang. Naghahanda na si Orm para sa isang ganap na digmaan. Itinanong ni Mira kung ano ang nagtulak kay Orm na maging ganito, at sinabi ni Vulko na nagsimula ang lahat sa di umano'y pag-ambush ng isang submarino ng mga tao sa pagpupulong ni Orm at Nereus, dahilan para mabuo ang alyansa. Pero hindi naniniwala si Arthur. Walang naniniwala sa ibabaw na totoo ang Atlantis, sabi niya nang may paninindigan. Iginiit ni Vulko na totoo ang pag-atake at ginamit iyon ni Orm bilang sandata para pagisahin ang mga kaharian ng Atlantis. Binalaan niya si Arthur, kapag nakakuha pa ng suporta si Orm mula sa dalawa pang kaharian, makokontrol niya ang pinakamalakas na hukbo sa karagatan at makakamit niya ang titulong Ocean Master. Ang tanging paraan para mapigilan siya, ayon kay Vulko, ay kung hahamunin ni Arthur si Orm at aagawin ang trono. Ngunit tutol pa rin si Arthur. Wala akong balak maging hari, mariin niyang sagot. Pero pinayuhan siya ni Vulko na pag-isipan itong mabuti, dahil tanggapin lang siya ng mga taga-Atlantis kung makukuha niya ang alamat na trident ni Haring Atlan. Kung wala iyon, imposible niyang makuha ang tiwala at suporta ng kanilang lahi. Bagamat nagdadalawang isip, unti-unting naramdaman ni Arthur ang bigat ng responsibilidad na hindi niya maaaring takasan. Sinabi pa niyang mayroon na siyang trident ng kanyang ina, pero ipinaliwanag ni Vulko na ibang-iba ang hinahanap nila. Ang trident na iyon ay hindi karaniwang sandata, ito ay hinubog ng pinakamagagaling na panday para kay Haring Atlan, ang unang pinuno ng Atlantis. Habang ikinukwento ni Vulko ang alamat, inilarawan niya kung paano minsang namayagpag ang Atlantis bilang pinakamodernong sibilisasyon sa ibabaw ng mundo. Ngunit dahil sa labis na kasakiman, nauwi ito sa kapahamakan. Isang mapaminsalang eksperimento ang dahilan kung bakit lumubog ang buong kaharian sa kailaliman ng karagatan. Napilitan ang mga tao roon na umangkop sa buhay sa ilalim ng dagat. Sa kalaunan, nagkawatak-watak ang mga Atlantean at nabuo ang iba't ibang kaharian. Sa sobrang dalamhati, nawala si Haring Atlan kasama ang trident at hindi na muling nakita. Ipinakita ni Vulko ang isang sinaunang recorder na natagpuan ng mga arkeologo. Ayon sa paniniwala, taglay nito ang huling mensahe ni Haring Atlan at ang lokasyon ng trident. Nagtaka si Arthur, bakit hindi na lang natin pakinggan? Ngunit sinabi ni Vulko na napakatanda na ng aparato at hindi ito gagana ng walang espesyal na kagamitan na tanging matatagpuan lamang sa Deserter Kingdom. Bago pa makuha ni Arthur ang recorder, biglang umatake ang mga sundalo ni Orm at pinasabog ang lugar. Lumaban si Arthur habang tumakas sina Mira at Vulko upang hindi madamay. Sa kabila ng matinding laban, natalo si Arthur, iginapos, at dinala sa harap ni Orm. Doon, nakita niya sa mga mata ng kanyang kalahating kapatid ang galit at pagkalito. Nagulat si Orm na naroon si Arthur sa Atlantis at sinabi niyang hindi niya alam kung anong parusa ang nararapat sa taong matagal na niyang kinamumuhian. Nang tanungin siya ni Orm kung naroon siya para hamanin siya sa trono, matapang na sinabi ni Arthur, narito ako para wakasan ang digmaang sinisimulan mo. Ngumiti si Orm, tila natutuwa, at tinanggap ang hamon, sa kabila ng pagtutol ni Mira at ni Vulko. Binalaan ni Mira si Orm na hindi handa si Arthur sa laban sa ilalim ng dagat, pero hindi siya pinakinggan ni Orm. Kumpiyansa siyang ipapahiya niya si Arthur sa harap ng buong Atlantis. Ipinaliwanag niya ang kondisyon, kung mananalo si Arthur, ibibigay niya ang trono, ngunit kung matalo siya, mamamatay si Arthur. Habang naghahanda si Arthur para sa laban, dumalaw si Vulko at sinermonan siya dahil nahulog siya sa bitag ni Orm. Ngunit
matigas ang loob ni Arthur, sinabing kaya niyang manalo. Binalaan siya ni Volko, iba ang pakikipaglaban sa ilalim ng dagat kaysa sa lupa. Ang mga salitang, iyon ay nagbalik sa kanya ng sakit ng nakaraan, ang pagkamatay ng kanyang ina, na patuloy niyang sinisisi sa sarili. Ang pait ng alaala na iyon ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas ngayon upang harapin si Orm. Samantala, nagbigay si Orm kay Mira ng isang ceremonial na pulse Ares, habang buong kumpiyansang sinasabing tiyak ang kanyang tagumpay laban kay Arthur. Tinuligsa siya ni Mira, sa tingin mo ba gugustuhin ng ina ninyo na magpatayan kayong magkapatid? Ngunit iniwasan ni Orm ang tanong, nananatiling matigas ang loob. Para sa kanya, ang pagkatalo ni Arthur ay magpapatibay sa kanyang pamumuno at magtitiyak na mananatiling malakas ang Atlantis laban sa mundo sa ibabaw. Ngunit halata sa mga mata ni Mira ang pag-aalinlangan. Naghahalo ang kanyang katapatan sa Atlantis at ang unti-unting paniniwalang si Arthur ang tunay na pinunong kailangan ng kanilang mundo. Nakahanda na ang entablado para sa isang laban na magtatakda ng kapalaran ng dalawang mundo. Sinubukan pang harapin ni Mira si Orm, sinasabing nilalabag ng mga ginagawa niya ang paniniwala ni Atlana. Ngunit mariin siyang sinagot ni Orm, mahina ang ating ina, huwag mo siyang tularan. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Volko kasama si Arthur. Kaagad na inutusan ni Orm ang tagapayo niya na samahan si Mira, ang kanyang betrothed, papunta sa Royal Box. Nabigla si Arthur nang malaman na nakatakdang ikasal si Mira kay Orm, ngunit pinili niyang manahimik. Bago magsimula ang laban, napaisip si Arthur. Noong bata pa siya, pinangarap niyang makilala ang kanyang kalahating kapatid, upang iparamdam na hindi ito nag-iisa. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Sinabi ni Orm na ayaw niyang patayin si Arthur, kaya binigyan pa niya ito ng huling pagkakataon na bumalik sa ibabaw at hintayin na lamang ang nalalapit na pagsalakay ng Atlantis. Ngunit tumanggi si Arthur, kaya't magkasama silang lumakad patungo sa arena, kung saan nagtipon ang mga mamamayan ng Atlantis upang panoorin ang laban ng dalawang tagapagmana ng trono. Sa Royal Box, hinarap ni Mira ang kanyang ama, si Haring Nereus, tungkol sa pagsuporta nito sa digmaan. Matigas ang tugon ni Nereus, sinisisi ang mga tao sa ibabaw sa pagsisimula ng alitan. Panahon na para ipakita natin sa kanila ang kanilang lugar, mariin niyang wika. Samantala, nagsimula na ang labanan. Sa simula, hirap si Arthur na makipagsabayan, pero nakagawa pa rin siya ng ilang suntok laban kay Orm. Ngunit di nagtagal, nabawi ni Orm ang kontrol sa laban. Nang tatamaan na sana siya ng matinding atake, biglang sumulpat si Maya at binagsakan si Orm sa isang air pocket para pigilan ito. Dumating si Maya sakay ng kanyang barko at agad niyang inanyayahan si Arthur na tumakas kasama siya. Tumakas sila palabas ng Atlantis, ngunit mabilis silang sinundan ni Orm at ng kanyang mga sundalo. Kahit na winasak ng mga ito ang kanilang barko, nakatakas sila sa pamamagitan ng pagtatago sa loob ng bibig ng isang dambuhalang nilalang sa dagat, isang nilalang na nakipag-ugnayan mismo kay Arthur upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Nang isipin ni Orm at ng kanyang mga tauhan na patay na sila, umatras sila. Nang makaramdam ng kaunting ginhawa, sinabi ni Mira kay Arthur na kailangan nilang magtungo sa disyerto ng Sahara upang mapatugtog ang mensahe ni Atlan sa kaharian ng mga deserter. Habang nasa eroplano, ipinahayag ni Mira ang kanyang pagsisisi sa kanyang ginawa, pakiramdam niya ay ipinagkanulo niya ang kanyang pamilya at ang kanyang bayan. Tinangka siyang patahanan ni Arthur, pabirong sinabi, at least, hindi mo na kailangang pakasalan si Orm. Ngumiti si Maya, ngunit aminadong mabigat pa rin ang kanyang loob. Pinagtibay ni Arthur na ginawa niya ang tama. Makalipas ang ilang oras, natunton ng kanilang tracker ang lokasyon ng kaharian ng mga deserter at agad silang tumalon mula sa eroplano gamit ang parachute. Samantala, nadiskubre ng mga tauhan ni Orm ang bracelet ni Mira na patuloy pa ring nagpapadala ng signal mula sa disyerto. Bagamat inutusan ni King Nereus na ibalik ang kanyang anak na buhay, napilitan si Orm na pumayag dito para mapanatili ang kanilang alyansa. Sa kabilang banda, nakipagkita si Orm kay Mante at binigyan ito ng isang makapangyarihang sandata. Inutusan niya itong hanapin at patayin sina Arthur at Maya kapalit ng malaking gantimpala. Ngunit hindi pera ang hangarin ni Manta, gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Nagpadala rin si Orm ng kanyang mga piling sundalo upang tulungan si Manta. Tiniyak niyang magagamit ang lahat ng yaman at puwersa ng Atlantis para mahuli sila. Habang naglalakbay sina Mira at Arthur sa disyerto para hanapin ang pasukan ng kaharian ng deserter, mabagal ang kanilang pag-usad. Naiinis si Arthur at sinabing walang kwenta ang disyerto, puro init at alikabok lang. Sumagot si Mira, dapat masanay ka, bahagi yan ng mundo ng mga tao. Tumawa si Arthur at sinabing, marami pang mas magagandang lugar kaysa dito. Sandaling gumaan ang tensyon sa pagitan nila bago sila muling nagpatuloy, determinado silang tuklasin ang
sekreto ng mensahe ni Atlan at hanapin ang trident na makapagliligtas sa parehong mundo ng dagat at lupa. Ngunit di nila alam, papalapit na si Manta at ang mga sundalo ni Orm, naghahanda sa isang malupit na engkwentro. Habang naglalakad, sinabi ni Arthur kay Maya na hindi niya dapat husgahan ang mundo sa ibabaw nang hindi pa niya ito lubusang nakikilala. Sumagot si Maya, ikaw rin naman, hindi mo sinubukang unawain ang Atlantis bago mo ito kamuhian. Biglang natigil ang kanilang pagtatalo nang matagpuan nila ang pasukan ng kaharian ng deserter sa loob ng isang sinaunang templo. Doon nila natuklasan ang katibayan ng pag-iral ng trident ni Haring Atlan at ang aparatong kailangan upang patugtugin ang mensahe. Nang ito'y kanilang i-activate, lumitaw ang hologram ni Haring Atlan na nagsalita tungkol sa kapangyarihan ng trident, ang kakayahang pag-isahin ang mga kaharian ng lupa at dagat, ngunit tanging isang tunay na tagapagmana lamang ang makakagamit nito. Ipinaliwanag din niya na ang landas patungo sa trident ay matatagpuan sa isang nakatagong karagatan na makikita lamang sa tulong ng isang mapa na nakatago sa loob ng bote, isang mapa na tanging tunay na hari lamang ang makakaunawa. Pagkatapos ng mensahe, winasak ni Maya ang recorder upang walang iba pang makagamit nito. Habang papalabas na sila, lumitaw mula sa sahig ng templo ang isang bote na may lamang mapa na tumuturo sa kanilang susunod na destinasyon, sa Italy. Pagdating nila doon, namangha si Maya sa ganda ng lungsod, sa mga taong masigla at sa makukulay na tanawin. Ngunit agad nilang binalikan ang kanilang misyon. Sa lugar na tinutukoy ng mapa, napagtanto ni Arthur na kailangang ilagay ang bote sa kamay ng isang partikular na rebulto. Nang gawin niya ito, lumitaw ang susunod nilang patutunguhan, sa gitna mismo ng karagatan. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang umatake si Manta. Tinamaan si Arthur sa isang sorpresa niyang pag-atake. Habang hinahabol ni Manta si Arthur, nakipaglaban naman si Maya sa mga sundalo ni Orm na dumating upang dakpin siya dahil sa pagtataksil. Tumakas si Maya habang binabalak ang susunod na hakbang, habang si Arthur at Manta ay nagharap sa isang matinding laban. Ginamit ni Manta ang kanyang makabagong armor at mga sandata na nagbigay sa kanya ng kalamangan, ngunit matindi ang determinasyon ni Arthur. Habang naglalaban sila, tinanong ni Arthur kung paano sila natagpuan. Tumawa si Manta at sinabi, galing sa bracelet ni Maya, may tracker yun. Samantala, pinaslang ni Maya ang isa-isa sa mga sundalo ni Orm, hanggang siya na lang ang natira. Sa huli, natalo ni Arthur si Manta. Itinapon ito sa matutulis na bato bago ito tuluyang nahulog sa dagat. Pagod at sugatan, bumagsak si Arthur habang nagmamadaling tumakbo si Maya papunta sa kanya. Sinabihan ni Arthur si Maya na sinusubaybayan sila ng kanyang bracelet. Napagtanto ito ni Maya at agad niya itong sinira bago tuluyang nawalan ng malay si Arthur. Sa Atlantis naman, nakipagpulong si Orm sa kaharian ng mga fisherman upang rekrutuhin sila para sa kanyang digmaan. Tumanggi si Haring Rico, tinawag niyang walang saysay at mapanganib ang plano. Sa galit ni Orm, pinatay niya si Rico at pinilit ang tagapagmana nitong maghanda ng kanilang hukbo. Isa na lang ang kulang para makomplito ni Orm ang lahat ng kaharian at simulan ang kanyang digmaang sasakop sa mundo sa ibabaw. Nagising si Arthur sa isang maliit na bangka, mahina ngunit buhay. Nakita niya si Maya na tumutugtog ng plota. Ipinaliwanag ni Maya na ninakaw niya ang bangka para sundan ang direksyong ipinakita ng mapa. Ang kanilang bagong destinasyon, ang kaharian ng Trench, ang lugar kung saan di umano pinatay si Atlanta. Binalaan ni Maya si Arthur na ang Trench ay isang lupain ng kamatayan, puno ng mga nilalang na handang pumatay sa sino mang maglalakas loob na pumasok. Alam nilang napakapanganib, ngunit matatag si Arthur. Determinado siyang tuklasin ang katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang ina at hanapin ang trident ni Atlan. Magkasama nilang hinarap ang paparating na panganib. Alam nilang habang papalapit sila sa kanilang layunin, mas magiging mabagsik pa ang mga pagsubok na kanilang kakaharapin. Habang pinagmamasdan ang malawak na dagat, bahagyang nanginginig si Arthur, sabay sabing baka mas mabuting bumalik na lang siya sa ibabaw upang balaan ang mga tao tungkol sa nalalapit na digmaan. Duda pa rin si Arthur sa sarili niyang kakayahan na maging hari. Ngunit si Maya, puno ng paniniwala, matatag na nagsabi na siya ang tadhana, ang piniling magbuklod sa mundo sa ibabaw at sa kailaliman ng dagat. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, biglang umatake ang isang grupo ng mga halimaw na nilalang nakilala bilang Trench. Pinilit ni Maya at Arthur na labanan ang mga ito, ngunit walang tigil ang mga halimaw. Sa gitna ng takot, ginamit nila ang mga flare upang itaboy ang mga ito at sabay lamusong sa tubig, hinahanap ang portal na magdadala sa kanila sa Hidden Sea. Nang matagpuan nila ito, binalaan ni Maya si Arthur na hindi sila pwedeng dumaan ng sabay, ngunit tumanggi si Arthur na iwan siya. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at sinubukang tumawid, ngunit biglang lumakas ang enerhiya ng portal at hinayla silang magkalayo. Nawalan ng malay si Maya at inanod papunta sa Hidden Sea, halos lapain na siya ng mga nilalang doon bago siya mailigtas ng isang misteryosong figure.
Nymeria. Nagising si Maya sa pampang ng Hidden Sea. Nilapitan siya ng kanyang tagapagligtas, na dahan-daang inalis ang helmet. Laking gulat niya nang makita kung sino ito, si Atlanta, ang ina ni Arthur. Napahinto si Maya habang dumating si Arthur, kapwa sila hindi makapaniwalang buhay pa ang kanyang ina. Mabilis siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit, halos hindi makapaniwala. Tinanong ni Arthur kung paano siya nakaligtas. Ipinaliwanag ni Atlanta na bagaman hinatulan siyang mamatay ni Orvax sa trench, lumaban siya hanggang sa makaligtas. Sinisi ni Arthur ang sarili sa kanyang paghihirap, ngunit pinawi iyon ni Atlanta. Sinabing wala siyang kasalanan, ginawa lamang niya ang lahat para protektahan sina Arthur at Tom. Nang tanungin ni Atlanta kung nasaan na si Tom, sinabi ni Arthur na araw-araw pa rin itong nag-aabang sa dalampasigan, umaasang babalik siya. Naantig si Atlanta, ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya makabalik dahil ang portal patungo sa Hidden Sea ay 100 lang, walang nakabalik kailanman. Tanging ang trident ni Haring Atlan ang may kakayahang magbukas ng daan palabas, ngunit ito'y mahigpit na binabantayan ng Car Aten, isang makapangyarihan at sinaunang nilalang. Iminungkahi ni Maya na magtulungan sila upang talunin ang Car Aten at makuha ang trident, ngunit sinabi ni Atlanta na tanging ang tunay na tagapagmana lamang ang makakakuha nito. Hinikayat niya si Arthur, sinabing siya ang bayani na itinakda upang iligtas ang dalawang mundo. Itinuro niya ang isang tagong talon at sinabing, nasa kabila niyan ang iyong kapalaran. Tumungo si Arthur sa likod ng talon at nakita ang kalansay ni Haring Atlan na mahigpit na hawak ang trident. Nang kanyang abutin ito, biglang lumitaw ang Car Aten, isang dambuhalang halimaw na nagsalita, sinasabing si Arthur ang pinaka-hindi karapat-dapat sa lahat ng nagtangkang kunin ang sandata. Tinawag siyang kalahating lahi, sabay hinagis at pinahirapan. Halos mamatay na, sumigaw si Arthur, nakikiusap sa halimaw na tumigil. Inamin niyang totoo, hindi siya karapat-dapat pero kailangan niya ang trident para mailigtas ang kanyang mga tao. Nabigla ang Car Aten sa kanyang katapatan, sa loob ng napakaraming siglo, walang sino man ang nang-ahas na makipag-usap sa kanya mula pa kay Haring Atlan. Nakaramdam ito ng pag-asa at binigyan si Arthur ng pagkakataong patunayan ang sarili. Dahan-daang kinuha ni Arthur ang trident mula sa kamay ni Atlan. Nang mahawakan niya ito, damaloy ang matinding kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang mga marka ng hari ay lumitaw sa kanya, siya na ngayon ang tunay na hari ng Atlantis. Bumalik si Arthur kay Maya at Atlanta, tangan ang trident. Lumapit si Atlanta at ngumiti ng may pagmamalaki, habang si Maya ay tumingin sa kanya na may paghanga, alam nilang siya ang pinili. Samantala, sa Atlantis, nadiskubre ni Orm ang pagtataksil ni Volko sa pagtulong kay Arthur. Sa galit, inutusan niyang arestuhin ito ngunit hindi pinapatay, gusto niyang ipanood kay Volko mismo ang pag-atake ng Atlantis sa mundo sa ibabaw. Habang naghahanda si Arthur para sa huling yugto ng kanyang laban, pinatatag siya ng bago niyang kapangyarihan at ng suporta ni Maya at Atlanta. Naghahanda na ang digmaan. Pinamunuan ni Orm si Nereus at ang hukbo ng fisherman papunta sa kaharian ng Brine, at doon ay inutusan niyang sumuko ang hari upang makiisa sa gyera. Tumanggi ang hari ng Brine kaya't nagbanta si Orm na papatayin siya. Ngunit bago niya magawa ito, biglang lumitaw ang dambuhalang Car Aten na nagpatahimik sa lahat. Sakay sa likod nito, si Arthur, tangan ang trident ni Atlan. Napaluhod sa pagkabigla ang mga sundalo, nakilala siya bilang tunay na hari ng Atlantis. Ginamit ni Arthur ang kapangyarihan ng trident upang tawagin ang mga nilalang ng dagat na lumaban sa hukbo ni Orm. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Maya kay Arthur, harapin mo si Orm. Tapusin mo ito bago mas marami pang mamatay. Dali siyang lumapit kay Haring Nereus at ipinakita ang trident bilang patunay ng lehitimong pamumuno ni Arthur. Nakumbinsi si Nereus at inutusan ang kanyang mga sundalo na umatras. Idineklara niya si Arthur bilang tunay na hari ng Atlantis. Hinayla ni Arthur si Orm patungo sa ibabaw ng karagatan para sa kanilang huling laban. Sa ibabaw ng alon, sumigaw si Orm, hindi ko kailanman tatanggapin na ikaw ang aking hari. Matatag na sagot ni Arthur, kung ganun, maglaban tayo para sa trono. Habang nagaganap ang matinding labanan, sinagip ni Maya si Volko mula sa bilangguan. Sinabi ni Volko, kailangang makita ng mga tao ang kanilang tunay na hari na magtagumpay laban kay Orm. Pinanood nilang magkasama ang huling laban ng dalawang magkapatid. Bagaman sanay at malakas si Orm, nanag ang bagong tapang at kapangyarihan ni Arthur. Sa tulong ng trident, natalo niya si Orm, at nadisarma ito. Itinutok ni Arthur ang
trident sa kanya at sinabing, sumuko ka, Orm. Ngunit sumigaw si Orm, patayin mo na ako. Yan lang ang paraan para matapos ito. Umiling si Arthur. Hindi ko kailangang pumatay para patunayan na ako ang hari. Hindi ako katulad mo. Habang nag-aalab pa ang tensyon, biglang dumating si Atlanta. Tama na, sigaw niya. Napahinto si Orm at namutla sa gulat nang makita ang kanyang ina. Lumapit si Atlanta at niyakap siya. Tama na, anak, ang itinuro sa iyo ni Orvax ay mali. Ang lupa at dagat ay dapat magkaisa. Unti-unting lamambat si Orm. Dumating si Volko upang dalhin siya sa kulungan, upang pagbayaran ang kanyang kasalanan ng walang patayan. Sa harap ng buong kaharian, inihayag ni Maya si Arthur bilang bagong hari ng Atlantis. Nagdiwang ang mga hukbo, sabay-sabay nilang isinigaw ang kanyang pangalan. Sa gitna ng sigawan, tinaas ni Arthur ang trident at sinabi, ngayon, ang lupa at dagat ay magiging isa. Kinabukasan, gaya ng dati, naglakad si Tom papunta sa dalampasigan. Ngunit sa pagkakataong ito, laking gulat niya nang makita si Atlanta na naghihintay sa kanya. Tumakbo siya, niyakap ito ng mahigpit, at nang may luha sa mga mata, sinabi ni Atlanta, bumalik na ako. Sabay silang tumingin sa karagatan, magkasama, buo muli bilang pamilya. Sa kabila ng alon, si Arthur na ngayon ang hari ng Atlantis, ang tulay na nagbuklod sa dalawang mundo, ang lupa at ang dagat. Sa gitna ng karagatan, isang cargo ship ang sinalakay ng mga pirata at mga mersenaryo. Kinidnap nila ang buong crew at balak nakawin ang kargamento. Hindi nila alam na may nilalang na may kapangyarihang makajos na paparating. Siya si Arthur Curry, ang hari ng Atlantis at ang superhero na kilala bilang Aquaman. Sakay ng kanyang seahorse at dala ang makapangyarihang trident ni Neptune, sumampa siya sa barko at isa-isang pinabagsak ang mga kriminal para iligtas ang buong crew. Papa kicked their asses and took their names. Isa na namang kwento ng kabayanihan ito na ikinukwento mismo ni Aquaman sa kanyang bagong silang na anak, si Arthur Jr. Mula nang matuklasan ni Arthur ang kanyang pinagmulan at mapigilan ang kanyang kapatid na si Orm sa pag-atake sa mundo sa ibabaw, namuhay siya ng salaitan bilang ama, asawa, bayani, at hari. Isang umaga, nagpapahinga si Arthur sa garahe kasama ang kanyang ama na si Thomas, na nagbiro sa kanya na bigyan ng kapatid si Junior. Hindi sigurado si Arthur kung magandang ideya iyon, lalo na't hindi maganda ang naging karanasan niya noon kay Orm. Habang nag-uusap sila, napansin nilang nakikipag-usap si Junior sa mga isda sa aquarium, bagay na labis na ikinatuwa ng kanyang ama. Tila perpekto na ang buhay ni Arthur, pero malapit nang magbago ang lahat. Muling babalik ang isang kaaway mula sa nakaraan para maghiganti kay Aquaman, si David Cain, na mas kilala bilang Black Manta. Mula nang huli nilang laban, nasira ang armor ni David, dahilan para lalo siyang magpursige na patayin si Aquaman, na itinuturing niyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Para matupad ang paghihiganti, pinondohan ni David ang isang ekspedisyon patungong Antarctica upang maghanap ng mga ebidensya tungkol sa kaharian ng Atlantis. Pinamumunuan ng siyentistang si Dr. Shin ang ekspedisyon, at tila may natagpuan siyang kakaiba sa isang bahagi ng lugar na nababalutan ng yelo. Bigla nilang naramdaman ang malakas na pagyanig mula sa ilalim ng lupa, at nagsimulang gumuho ang sahig. Swerte nilang pareho silang nakaligtas, pero napilayan ang katulong ni Shin dahil sa bagsak. Nagsindi ng flare si Shin at nagsimulang maglibot sa paligid, pero bumagsak din ang kanyang snowmobile sa isang bitek sa yelo, dahilan para tuluyang mabasag ang sahig. Sa kabilang bahagi ng bitek, isang dambuhalang halimaw ang nagising, isang nilalang na may higanteng mga galame. Binutis nito ang pader at sinunggaban ang katulong ni Shin, saka ito dinala sa kailaliman ng kuweba. Makalipas ang ilang oras, dumating si David kasama ang natitirang miyembro ng grupo at nadatnan si Dr. Shin na tila tulala pa rin sa nangyari. Hindi iyon alintana ni David, mas interesado siya sa kuweba. Nang pumasok sila, nadiskubre nila ang isang napakalalim na lawa sa loob. Sumisid si David at ang kanyang grupo, at doon nila nakita ang malalaking estrukturang gawa ng sinaunang sibilisasyon. Ngunit biglang lumitaw ang halimaw, isang napakalaking kraken. Sinimulan nitong atakihin ang lahat ng diver, kabilang si David, na tinangay hanggang sa pinakailalim ng lawa. Doon,
Nakarinig siya ng mahiwagang tinig na tila nagmumula sa isang trident na nabiyak sa gitna. Walang pag-aalinlangan, pinagdugtong ni David ang 2 piraso, at biglang lumitaw ang isang nilalang na nangakong bibigyan siya ng kapangyarihang tuluyang wasakin si Aquaman at ang Atlantis. Tinanggap ni David ang alok. Pagbangon niya mula sa tubig, hawak na niya ang trident, at tuluyan na siyang naging bagong tagapagdala nito. 5 buwan matapos ang pangyayaring iyon, ipinatawag si Arthur ng konseho ng Atlantis sa isang agarang pagpupulong. Ang pagbabago ng klima, na dulot ng polusyon ng mga tao sa ibabaw, ay nagsisimula ng makaapekto sa lahat ng kaharian sa ilalim ng dagat, at kailangang may gawin sila tungkol dito. Iminungkahi ni Arthur na magpakita na sa mundo ang Atlantis at ibahagi ang kanilang teknolohiya upang maibalik ang balanse ng kalikasan. Pero ayaw pumayag ng konseho, mas gusto pa rin nilang manatiling lihim at umatake na lang ng biglaan sa mundo sa ibabaw. Wala nang ibang opsyon si Arthur para maresolba ang krisis na ito, at mas lalo pang lalala ang sitwasyon dahil papalapit na ng papalapit si David sa kanyang target. Ngayon, muli nang nabuo ang Black Manta armor ni David. Sa tulong ng mahika ng Trident, natuklasan niya ang mga makinang tinatawag na Octobots, mga robot na hugis-pugitan na kayang maglibot sa ilalim ng dagat at may napakalakas na puwersa ng armas. Pero para mapaganya ang mga ito, kailangan ng isang bihira at mapanganib na uri ng enerhiya na tinatawag na orichalcum. Dahil sobrang taas ng greenhouse gas emissions nito, itinago ng mga taga-Atlantis ang mga reserba ng orichalcum sa mga lihim na imbakan. Ngunit ninakaw na ito ni Black Manta at ngayon ay papunta na sa pinakamalaking imbakan, sa loob mismo ng Atlantis. Sakay ng kanyang submarino, pinasok niya ang kaharian sa dagat at pinilot ang isa sa mga Octobot kasama ang kanyang mga tauhan. Gamit ang mga galame ng makina, nabasag nila ang pader ng imbakan at nakuha ang 12-dosenang tangke ng orichalcum. Habang patakas na sila, biglang tumunog ang alarma ng Atlantis. Kaagad na gumamit ng laser cannons ang mga mandirigma ng kaharian upang pigilan ang mga mananakop. Ngunit walang epekto ang kanilang atake dahil protektado ang submarino ng deflector shields. Lalong lumala ang sitwasyon ng pilitin ni Dr. Shin na gamitin ang bagong sandata, ang Sonic Beam, na ginamit niya upang sirain ang mga kanyan at pahinain ang depensa ng Atlantis. Dahil dito, nagawang lusubin ng mga tauhan ni Black Manta ang lungsod. Hindi nagtagal, dumating ang mas maraming mandirigmang Atlantean na pinamumunuan ni Mera at Atlana, ang ina ni Arthur. Sakay ng kanyang transporter, agad na nagtungo si Atlana sa isang bahagi ng imbakan ng orichalcum at ginamit ang kanyang lakas at bilis upang sirain ang mga Octobot. Sa kasamaang palad, tinamaan siya ng malakas na putok mula sa Sonic Beam, dahilan upang mawalan siya ng malay. Agad na pumalit si Mera sa pamumuno at sinundan ang Octobot na pinapilot ni Black Manta sa gitna ng lungsod. Sinubukan ng kalaban na iligaw siya sa pamamagitan ng pagsabog ng isang higanteng barko, pero nakaiwas si Mera at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha ng isang whirlwind. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang Octobot at sumalpok sa pader. Kaagad na nakahabol si Mera at inatake si Black Manta, ngunit gumanti ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng napakalakas na sinag mula sa kanyang maskara, dahilan para masugatan ng malubha si Mera. Hindi pa siya nakontento, itinaas pa niya ang trident upang tuluyang tapusin si Mera. Ngunit bago niya ito magawa, dumating si Aquaman at inatake siya ng buong galit. Naglaban sila ng matindi, ngunit mabilis na nakabawi si Black Manta at muling humarap sa kanyang mortal na kaaway. Bago sila muling magbanggaan, binalaan siya ni Dr. Shin na paparating na ang hukbo ng mga Atlantean. Nagpa siya si Black Manta na umatras, ngunit bago siya umalis, ginamit niya ang kapangyarihan ng Trident upang pabagsakin ang isang submarine-like ship na puno ng mga Atlantean sa loob. Upang maiwasan ang trahedya, iniwan ni Aquaman ang laban at itinapon ang sarili sa ilalim ng barko, dahilan upang ligtas itong bumagsak sa lupa. Pagkatapos nito, sinubukan niyang habulin si Black Manta, ngunit tinamaan siya ng Sonic Ray mula sa submarino at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Aquaman, ngunit wasak na ang malaking bahagi ng Atlantis dahil sa pag-atake ni Black Manta, at ninakaw pa ang lahat ng reserba ng orichalcum. Dahil sa pagkabigong ito, pinag-iisipan ng konseho ng Atlantis na alisin si Arthur bilang hari, pero mas iniintindi ni Arthur ang kanyang asawang si Mera, na nagpapagaling sa ospital. Kasama ang kanyang ina at ang lolo niyang si Haring Neres, pinag-usapan nila kung paano mapipigilan si David Cain.
Kailangan nilang magmadali dahil sa bawat oras na ginagamit ni Black Manta ang Orichalcum, mas sinisira nito ang kapaligiran sa pamamagitan ng mga nakal-alasong gas na nilalabas nito. Alam din ni Arthur kung gaano kalakas na ngayon si Black Manta, at natatakot siyang hindi niya ito kayang labanan mag-isa. Dahil dito, napagpasyahan niyang humingi ng tulong sa kanyang kapatid na si Orm. Ngunit nakakulong ito sa kaharian ng mga mangingisda, at upang maiwasan ang alitan sa konseho, kailangang palayain ni Arthur ang kapatid ng palihim. Bagamat delikado ang plano, pumayag si Neres na tumulong. Binigyan niya si Arthur ng espesyal na suit na kayang gawing invisible ang nagsusuot. Si Atlana naman ay nagpadala ng isang pugita na tinatawag na Topo, na may kakayahang magbago ng anyo at magkubli, upang tumulong sa misyon. Handa na ang lahat, pumunta sila sa bilangguan ng mga mangingisda kung saan tino-torture si Orm ng mga bantay. Nakapasok si Topo sa mga lagusan at binuksan ang selda, habang ginamit ni Aquaman ang invisibility suit upang tahimik na patumbahin ang mga gwardya. Pagkatapos patayin ang lahat ng bantay, pinuntahan niya si Orm, na nanghihina dahil sa kakulangan ng tubig. Bagamat may kinikimkim pa ring galit sa isa't isa, tinanggap ni Orm ang tulong ng kanyang kapatid at sabay silang tumakas sa bilangguan. Habang papalabas sila, nadaanan nila ang mga gwardyang sakay ng mga dambuhalang insekto. Agad nilang pinabagsak ang mga ito at sinubukang sakyan ang mga nilalang. Sa unay mabangis ang mga ito, ngunit kalaunan ay sumunod din sa kanilang utos. Mabilis nilang iniutos na lumipad palayo at agad na umakyat ang mga halimaw sa mga pader, binasag ang kisame gamit ang kanilang malalakas na panga. Sa wakas, nakatakas sila mula sa kaharian ng mga mangingisda at napadpad sa isang tigang na disyerto, kung saan tanaw na nila ang dagat sa di kalayuan. Kailangan nilang makarating agad sa tubig upang makabawi si Orm ng kanyang lakas at makatakbo sila. Ngunit muli silang sinalakay ng mga gwardya sakay ng kanilang mga alaga. Isa sa kanila ay nahuli si Aquaman, ngunit ginamit niya ulit ang kanyang invisibility upang makipaglaban ng mas madali. Samantala, nawalan ng sakay si Orm at napilitang maglakad patungo sa dagat. Halos hindi na siya makatayo at gumagapang na lamang sa buhangin habang papalapit ang mga bantay upang tapusin siya. Ngunit bago siya maabutin, umabot sa kanya ang mga alon ng dagat. Nang mabasa siya ng tubig, agad niyang nabawi ang kanyang lakas. At sa kamalasan ng mga bantay, kinuha niya ang kanilang sibat at pinabagsak ang buong grupo ng walang kahirap-hirap. Matapos iyon, dinala ni Arthur sina Orm at Topo pabalik sa dagat at ipinaliwanag ang buong krisis na kinakaharap ngayon ng Atlantis. Matapos marinig ni Orm ang lahat ng nangyari, muling bumalik ang kanyang lakas at kapangyarihan. Napagdesisyonan niyang dalhin si Arthur sa Underwater Citadel, isang kaharian na tinitirhan ng mga pinakamasasamang nilalang ng dagat, mga pirata, mersenaryo, at iba pang mga kriminal. Pinamumunuan ito ng isang halimaw na kilala bilang Fish King. Pagdating nila roon, dinala ang magkapatid sa harap ng nilalang. Sinubukan ni Orm na makipagkasundo upang makuha ang kinaroroonan ni David Cain, ngunit tumanggi ang Fish King. Dahil dito, nagpasya si Arthur na kunin ang sagot sa mas marahas na paraan. Agad niyang hinarap ang mga tauhan ng Fish King, ngunit walang tumagal sa lakas ni Aquaman. Smash his stupid head in! Sa huli, kinuha niya ang isang oxygen mask, isinuot ito sa mukha ng Fish King, at pinaikot ang balbula hanggang sa lumiit ang tubig sa loob. Habang hirap ng huminga, napilitan itong umamin, sinabi niya na si David Cain ay nasa isang isla kung saan matatagpuan ang isang bulkan na tinatawag na The Devil's Mouth. Pagkarinig nito, iniwan ni Arthur ang Fish King na buhay at nagtungo sila ni Orm patungo sa naturang isla. Pagdating nila roon, napansin nilang kakaiba ang kapaligiran, sobrang lalaki at agresibo ng mga hayop at halaman. Pinaniniwalaan ni Orm na ito ay epekto ng Orichalcum emissions. Napatunayan nila ito nang biglang sumulpat ang napakaraming higanteng insektong kumakain ng laman. Dahil sa dami ng mga ito, tumakbo sina Arthur at Orm papasok sa kagubatan hanggang sa makarating sila sa gilid ng isang matarik na bangin. Iminungkahi ni Arthur na tumalon sila sa dagat, ngunit napansin ni Orm ang isang estatwa ng isang dating haring Atlantean sa gilid ng bangin, may nakasulat na mga salitang, "The True King Builds Bridges." Literal na ininterpret ni Orm ang mensahe, kaya ginamit niya ang kanyang lakas upang ibagsak ang estatwa. Sa una, tila walang silbi, pero kalaunan, bumagsak ito at naging tulay papunta sa kabilang bahagi ng isla. Habang tumatawid sila, patuloy silang tinutugis ng mga insekto.
Malapit sa bulkan, naroon ang lihim na base ni David Cain, ginamit niya ito bilang pagan ng Orichalcum. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Dr. Shin upang magbigay ng ulat tungkol sa gasolina, ngunit wala si David sa silid. Sa halip, nakita niya ang trident, at dala ng kuryosidad, pinagdugtong niya muli ang dalawang bahagi nito. Biglang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang masamang nilalang na siyang kumokontrol kay David. Ilang sandali pa, dumating si David at tinutukan ng daga ang leeg ni Shin. Sinubukan ng siyentista na ipaliwanag na kontrolado siya ng trident, ngunit sumagot si David na gagamitin pa rin niya ang kapangyarihan nito hanggang sa maging abo si Aquaman at ang buong Atlantis. Pagsapit ng gabi, patuloy sina Arthur at Orm sa paghahanap ng taguan ni David hanggang sa matagpuan nila ang isa sa mga gwardya nitong nagbabantay sa kagubatan. Madali nilang natalo ito, at sa pagsunod sa bakas ng mga paa, narating nila ang lihim na base at nakapasok sa control room. Doon nila natuklasan na ginagamit ang pagan ng Orichalcum upang maglabas ng greenhouse gases sa pamamagitan ng bulkan. Natakot si Orm na baka tuluyang masira ang ekosistema ng buong mundo, kaya nag-isip siya ng paraan para mapigilan ito. Biglang lumitaw si Dr. Shin, may dalang baril. Pero sa halip na umatake, sinabi niyang tutulungan niya sila para mapigilan ang plano ni David. Ipinaalam niya kay Arthur na kontrolado ng isang masamang espiritu sa loob ng trident si Black Manta. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, biglang sumabog ang pinto ng silid, at natapon palabas ng bintana sina Arthur at Orm. Hindi sila nasaktan, ngunit napaligiran sila ng mga mersenaryo ni Black Manta. Ginamit ni Orm ang kanyang kakayahan upang labanan ang mga ito at nakuha pa niya ang isa sa mga laser gun. Ngunit napunta siya sa target ng isang mercenary na lumilipad gamit ang jet propeller. Bago ito makaputok, itinapon ni Arthur ang isang malaking bakal na kawit, tumama ito sa mercenary, at sumabog ang kanyang thruster. Sa kabila ng tagumpay, sinundan naman si Orm ng isang Octobot na hindi tinatablan ng bala. Ginamit nito ang mga Gal-Amei upang atakihin si Orm. At sa oras na malapit na siyang tamaan, muli siyang sinagip ni Arthur. Hinawakan niya ng buong lakas ang mga bakal na Gal-Amei ng Octobot, ngunit, dahil dito, siya naman ang naging target. Sinunggaban siya ng higanteng makina at walang awang pinagsasaktan. Ngayon, si Orm naman ang tumulong sa kanya. Napansin niya ang isang malaking anchor na nakakabit sa kadena, kaya itinapon niya ito sa Octobot, naipit ang mga Gal-Amei nito, at bumagsak ang makina. Akala nila tapos na ang laban, ngunit lumitaw si Black Manta at hinamon ang magkapatid sa isang labanan hanggang sa kamatayan. Tinanggap ni na Arthur at Orm ang hamon, at nagsimula ang mabangis na sagupaan. I never expected to see you two fighting side by side. No one hits my brother, but me. Come at me! Dahil sa kapangyarihan ng Trident, nagkaroon ng kalamangan ang kontrabida. Tinadyakan niya si Arthur at itinapon si Orm. Nang ihagis ni Manta ang Trident, nakaiwas si Orm, pero nang hawakan niya ito, bigla siyang nakakita ng mga kakaibang pangitain, isang nilalang at isang mahiwagang kaharian. Natarante siya, kaya sinamantala ni Black Manta ang pagkakataon at tinamaan siya ng kanyang sinag. Sa sandaling iyon, yumanig ang buong isla dahil sa mga missile na pinakawalan ni Neres, na dumating upang iligtas ang kanyang mga apo. Inutusan ni Black Manta ang lahat ng tauhan na lumikas, ngunit muli siyang sinugod ni Arthur para sa pangalawang round. Nagpatihulog silang dalawa sa kailaliman ng dagat habang naglalaban. Sa kabila ng matinding pagsisikap ni Aquaman, nakatakas si Black Manta sakay ng kanyang submarino. Tinangka siyang habulin ni Arthur, ngunit tinamaan na naman siya ng sonic beam at nabagsakan ng mga bato ng isla. Sinubukan niyang alisin ang mga ito, pero sa kabutihang palad, dumating si Mera, ganap ng magaling, at ginamit ang kanyang mahika upang iligtas siya.
Matapos ang laban, bumalik si Aquaman sa Atlantis at nakipagpulong sa kanyang pamilya at mga kaibigan upang planuhin ang susunod na hakbang. Isinalaysay ni Orm na nang mahawakan niya ang trident, nakakita siya ng pangitain tungkol sa Necrus, isang lugar na dating bahagi ng Atlantis ngunit ngayon kilala bilang The Lost Kingdom. Noong unang panahon, ang kapatid ng dating Haring Atlan, na si Kordax, ay nalulong sa paggamit ng Orichalcum kahit alam niyang mapanganib ito. Dahil dito, nagkaroon ng galit at pagkakahati sa magkapatid. Gumamit si Kordax ng itim na mahika upang likhain ang sarili niyang trident at gawing mga halimaw ang kanyang nasasakupan. Nagdeklara siya ng digmaan laban sa Atlantis, ngunit nagwagi si Atlan. Pinutol niya sa dalawa ang trident ni Kordax at ginawang yelong bilangguan ang kanyang kaharian. Ang bilangguang iyon ay matatagpuan sa Antarctica, at upang mapalaya si Kordax, kailangang gamitin ang dugo ng huling inapon ni Atlan upang mabasag ang sumpa. Dito napagtanto ni Orm na si Black Manta ay kontrolado ni Kordax, at hindi magtatagal, hahanapin nito ang mga natitirang miyembro ng Royal Bloodline. Sa gitna ng pagkabigla ni Arthur at Mera, napagtanto nila na ang kanilang anak na si Arthur Jr., ang huling inapon ni Atlan, at iyon ang dahilan kung bakit siya ang susunod na target ni Black Manta. Tulad ng kanilang kinatatakutan, biglang lumitaw si Black Manta sa bahay ni Arthur, inatake si Thomas gamit ang trident, at dinukot ang sanggol. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Aquaman at nailigtas ang kanyang ama, ngunit ang kanyang anak ay nadala na ng pinakamalaking kaaway niya. Ngayon, ang buhay ni Junior at ng buong planeta ay nakasalalay kay Aquaman at sa kanyang kapatid na si Orm, na sa kahilingan ng kanilang ina ay muling pumayag na tumulong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila maglalaban mag-isa, sasama sa kanila sina Mera, Haring Neres, at Haring Brine sa nalalapit na labanan. Handa na ang lahat, at nagtungo sila sa Antarctica, kung saan kara-rating lang ni David sakay ng kanyang submarine. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na wasakin ang mga bundok ng yelo. Sumunod naman sila at pinaputukan ng mga missile ang mga pader ng yelo, na nagbukas ng daanan papasok sa loob kung saan dumaan si David at si Dr. Shin kasama ang mga Octobot. Ilang sandali pa, dumating si Aquaman at ginamit ang trident ni Neptune para tawagin ang mga nilalang ng dagat, gaya ng mga balina at peteng. Sumunod silang lahat sa utos at pinalibutan ang submarine ni Black Manta. Pagkatapos, naglabas sila ng malalakas na magnetic waves na nagpatigil sa mga sistema ng submarine, hanggang sa sumabog ito mula sa loob at tuluyang winasak ang hukbo ng mga kalaban. Samantala, sina David at Shin ay nakapasok na sa nawalang kaharian na pinagyelo noon ni Haring Adlan. Sumunod si Aquaman at ang kanyang mga kakampi, ngunit hinaranggan sila ng hukbo ng mga halimaw na muling nabuhay dahil sa mahika ng trident. Dahil wala ng oras, nagpasya si Aquaman na habulin si Black Manta habang sina Haring Brine at ang kanyang hukbo ay nakipaglaban sa mga halimaw. Kasama sina Orm, Mera, at Neres, tumawid si Aquaman sa lagusan papunta sa tulay na patungo sa silindrono ni Kordax. Sa kanilang pag-akyat, muling lumitaw ang Kraken at hinablot ang binti ni Neres gamit ang mga galame nito. Nakiusap ang hari ng Zebul kay Orm na tulungan siya, ngunit tila bumalik ang pagiging makasarili nito at tumanggi. Maya-maya, bumalik si Orm at tinulungan ang kanyang lolo sa pamamagitan ng pagputol sa galame ng halimaw gamit ang kanyang palakol. Sa wakas, nagkasundo silang dalawa at nagmadaling umakyat upang tulungan sina Arthur at Mary sa paghahanap kay Junior. Ngunit hindi nila alam na ang sanggol ay dinala na ni Black Manta upang gamitin bilang sakripisyo para sa mahika na magpapalaya kay Kordax. Narating ng kontrabida ang trono ng dating hari at inutusan si Shin na ibigay sa kanya ang sanggol. Sumunod ang siyentipiko at iniabot ang maletang kinalalagyan ni Junior, ngunit nang buksan ni Black Manta ito, napagtanto niyang bomba pala ang laman. Sa huling sandali, naihagis ni Black Manta ang bomba at nakaiwas sa pagsabog. Tinangka ni Shin na tumakas habang dala ang sanggol, ngunit nahabol siya ni Black Manta na ginamit ang kanyang mga kuryenteng sandata. Nakita niya ang bata at inilagay ito sa harap ng trono para isakripisyo. Sa sandaling iyon, ginamit ni Junior ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa kanyang ama. Narinig siya ni Arthur at agad na tumakbo patungo sa kanya, sabay inihagis ang trident kay Black Manta. Tumama ito sa maskara ng kontrabida, ngunit nanatili pa rin itong malakas at handang makipaglaban sa huling pagkakataon.
Nagharap silang muli ni Aquaman sa isang matinding labanan, nagpapalitan ng mabilis na mga suntok at atake habang naghahanap ng pagkakataong tapusin ang isa't isa. Sa huli, nahanap ni Aquaman ang tamang tiyempo at nabitawan ni Black Manta ang trident. Ngunit agad siyang bumawi gamit ang jet thruster at itinumba si Aquaman sa lupa. Bago pa niya tuluyang tusukin ang bayani, sumingit si Mera at gamit ang kanyang mahika, itinapon si Black Manta sa pader. Nabiyak ang maskara nito, pero bumangon pa rin siya at inihagis ang trident kay Mera. Bago pa siya matamaan, sumulpat si Orm at nasalo ang trident sa ere. Sa kasamaang palad, muling sinaniban si Orm ng kapangyarihan ni Kordax at naging bagong tagapagdala ng trident. Lumapit siya kay Aquaman at inatake ito. Sinubukan ni Arthur na gisingin ang kanyang kapatid, ngunit napakalakas ni Kordax at ginamit ang katawan ni Orm upang itapon siya sa trono. Tinamaan si Aquaman ng sugat, at ang kanyang dugo ay ginamit upang buhayin ang sumpang dugo, dahilan upang tuluyang makalaya si Kordax mula sa yelo. Sa kabila nito, hindi sumuko si Aquaman at muling tumayo. Pilit niyang pinaalala kay Orm ang lahat ng pinagsamahan nila bilang magkapatid. Sa huli, nabawi ni Orm ang kanyang sarili at inabot kay Arthur ang trident, ngunit huli na, nakalaya na si Kordax. Mabilis na inihagis ni Arthur ang trident kay Kordax, ngunit pinigilan iyon ng halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa mismong sandaling iyon, inihagis ni Orm kay Aquaman ang trident ni Neptune, at gamit iyon ni Arthur upang basagin ang masamang trident ni Kordax, sabay na winasak din ang sumpa at ang halimaw mismo. Nang mawala ang mahika ni Kordax, nagsimulang gumuho ang buong nawawalang kaharian. Nahulog si David sa bangin ngunit nakahawak sa bato. Sa kanyang pagkagulat, inalok ni Arthur ng tulong at sinabing tapusin na ang kanilang alitan. Ngunit tumanggi si David, at pinili na lamang niyang mahulog sa kanyang wakas. Nakawala sina Aquaman, Orm, at ang kanilang mga kakampi mula sa gumuguhong kaharian. Nailigtas nila ang mundo sa ibabaw at ang ilalim ng dagat. Gayunpaman, kailangang harapin ni Orm ang kanyang mga kasalanan. Sa kabutihang loob, itinago ni Arthur ang kinaroroonan ng kanyang kapatid hanggang sa mapatawad siya ng konseho ng Atlantis. Bago sila maghiwalay, nagpasalamat si Orm at nagbigay ng huling payo, na si Arthur ay dapat pamunuan ang mga tao ng Atlantis patungo sa mas mabuting kinabukasan. Tinanggap ni Arthur ito, at makalipas ang ilang araw, ipinahayag niya sa buong mundo ang pag-iral ng Atlantis. Mula ngayon, malalaman ng lahat na ang kaharian sa dagat at ang mundo sa ibabaw ay magsasanib upang protektahan ang daigdig, sa pamumuno ng hari at superhero na si Aquaman. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Sara May Santos, J.N. Garcia, Abdul Hala Amir from Isulan Sultan Kudarat, Cycling Moto Trail from Mabunao Panabo City Davao del Norte, Jeffrey Acohedo from Bangaaklan, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate City, Mark Daniel Gemini Ano from Landean, Pobreng Cusinero from Bermuda Triangle, Ray Ivan Villamore from Tacloban City, at Yasin Jaber from Abu Saudi Arabia. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.